Hello guys! Welcome dito sa aking channel, Pisces. Pisces, alamin natin ang love life, love vibes for the 2026. Yung ano lang, vibration lang. Ano ba ang possible na information about sa love life this year of 2026 Pisces. So, ito ay para sa lahat. May asawa, walang asawa. Titingnan natin ano ba yung vibes mo sa love life this year 2026. Okay. First card natin is Risk It. Wow, ang ganda. Ibig sabihin yan, Pisces, great things are born from those brave enough to fly, those who are willing to risk failure. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na yung pangarap mo daw ay nangangailangan ng action. So, kailangan mong gumawa ng action. So, isipin mo na kung hindi ka magte-take ng risk, walang mangyayari sa'yo. So, if ever mag-fluff ka or mag-failure ka man, sinasabi ng barahan na you will have the lesson na makukuha. Kung mag-succeed ka, mas maganda. Pero kung mag-failure ka, okay lang din yun kasi lesson learned. Okay? So, risk. Ano ba yan? Kailangan mong mag-risk about sa relationship. Lalo doon sa mga Pisces na kahit na in love ka naman, kahit na may gusto ka, pero pinipigilan mo yung sarili mo kasi natatakot ka. So, sa love life naman ganun eh. 'Di ba? Ang relationship, sugal yan eh. 'Di ba? Ito, sugal, risk it. Sinasabi ng baraha dyan na sugal eh. 'Di ba? So, ibig sabihin yan, kailangan mo daw sumugal ngayong year 2026 Pisces sa love life. Okay, next card natin is Ask for Help. Love life din, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, sa nanay, sa tatay, kapatid. So, basta mayroong pagmamahal. Wag nating solohin kung ano man ang problema. Wag nating, kasi minsan 'di ba, may mga mag-asawa, boyfriend, girlfriend, magka-live-in, kahit nga pamilya na simpleng bagay lang pinapalaki, 'di ba? Like sa relationship, mag-asawa, yung iba parang panay away, panay sumbatan just because hindi sila magkaintindihan. Kasi yung isa, maybe yung isa siya yung breadwinner sa family. Tapos yung isa naman, kahit hindi siya breadwinner, like yung lalaki may trabaho, yung babae housewife, o iisipin pareho yung ginagawa nila na sacrifices for the family. But minsan may mga selfish dyan na akala niya kailangan yung sumbatan yung other person na walang binibigay na pera. So sa'yo, if kailangan mo ng tulong, like pagod ka na sa pagmamanage ng finances or ng pamilya, ng relationship, you need to say it. Kasi wala naman, hindi naman manghuhula yung both parties, 'di ba? Kahit sa family, guys, wag tayong assuming. Like yung iba assuming, may mga magkakapatid na nag-a-assume na, alam ng kapatid ko na pagod na ako as an OFW. Hindi nila alam yun kasi hindi mo naman sinasabi. So you need to tell them, communicate para malaman nila. Ganun yung love life mo. Okay? Sa love life and sa trabaho. Or sa family. Parang ganun. Alright. So, let's check. Pisces. Okay, Ace of Wands. Eight of Swords. Wheel of Fortune. The Empress. And Three of Pentacles. Kung makikita mo dito sa mga baraha mo, plus sa ilalim mo dito is King of Wands. Kunin natin to. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na mayroong iba sa inyo dyan na siguro ang focus nyo sa taong ito is pera.
sobrang magiging workaholic ka kasi ang dami mong ang dami mong mga plano for 2027, 28, 29. So 2026 is a hardworking year para sa iyo. So yun yung focus mo, trabaho. Kasi gusto mong magbago yung takbo ng finances mo or pwedeng trabaho yung magiging tawag dito, hobby mo. Okay, so yun yung iba. Yung ibang Pisces, mag-iingat kayo kasi sa sobrang workaholic nyo, multitasker nyo, posibleng mapabayaan nyo yung love life nyo. Yun lang. Ang kailangan nyong bantayan. And dito sa Ace of Wands, sinasabi ng barahan na may mga relationship, like especially doon sa mga Pisces na matagal nang hiwalay, heartbroken ka, may mga traumatic kang napagdaanan sa relationship. This year of 2026 is sobrang exciting siya kasi maraming iba sa inyo dyan ang magkakaroon ng changes sa love life. Like for example, yung dati mong asawa ay abusive, possible na makatagpo ka ng bagong love life na siya ang magdadala ng pagbabago sa buhay mo. Another thing is, may mga Pisces dito na pwedeng you are, parang pupunta ka doon sa sitwasyon na masaya ka na sa love life, masaya ka pa sa pera. Na ibig sabihin, perfection. Walang perfection, pero kung makikita mo yung mga baraha mo, you're working out sa lahat ng mga flaws or sa lahat ng mga weaknesses mo. So, kumbaga, you will be super, super wise, Pisces, pagdating sa pera, pagdating sa love life, and pagdating sa diskarte mo ngayong 2026. Kumbaga, yung year of 2026 para sa mga Pisces ay isa sa mga pinaka-lucky na year sa inyo kasi usaping pera, okay? Maraming pera na papasok sa buhay nyo. Sa relationship, ganun din, mas lalo kayong magiging close ng mga taong nagmamahal sa'yo or minamahal mo. So, yung bond nyo ay sobrang magiging strong. Alright. Okay, yung first card natin is there is hope here. So, yung mga relationship na, like yun, may mga relationship na hindi na nag-work because of super busy ka or super busy ng person mo, this year of 2026 ay magkakaroon kayo ng parang collaboration together. Busy ka, busy siya, but you will have parang regulation, rules na kailangan every month may date kayo or meron kayong understanding sa bawat isa. Channel the energy of the full moon. So yun, this year of 2026, yung full moon naman is medyo magiging emotional ang lahat. Hindi lang naman Pisces, pero yung Pisces, Scorpio, and Cancer, kayo yung mga zodiac signs na pagdating talaga ng full moon, para siyang babae na may regla, na masyado kang magiging sensitive, mainisin, ganyan, parang may hormonal imbalance. Alam mo yon, kaya nga yung mga Pisces minsan napagsasabihan na kayo ay may mga problema kasi masyado kayong emotional, sensitive and emotional. So, yun sinasabi ng barahan na pag may full moon, huwag kayong magdidesisyon about love life, about family, kasi talagang mali yung decision mo na yan. Okay. There is not enough faith to manifest your desires. OMG, bakit ganon? So, Spirit says to trust your intuition. Yun. Makinig ka daw sa sinasabi ng intuition mo. Doon sa mga Pisces na ayaw mag-take ng risk sa relationship, etong barahang to ay nagsasabi sa inyo na yung spirit mo daw ay nagsasabi na mag-take ka ng risk kasi yun yung importante ngayon. Yun nga, love life is sugal. So, sumugal ka kung gusto mong magkaroon ng love life or kumbaga, yun nga sabi sa'yo dito sa risk it card na yan na minsan may mga failure tayo sa buhay but that's part of our life. That's part of our journey. Nandito tayo sa mundo para matutunan yung mga lessons, hindi para maging perfect. Okay, so yung sa ilalim mo dito is Five of Pentacles. So,
This year, sinasabi ng barahan na hindi ka dapat mag-isip or ma-stress sa pera. Kasi yung inflow ng pera ay napaka-smooth this year. Ang daming blessings ang darating sa'yo. Financially, siksik, liglig, umaapaw yung Pisces. And sa love life nyo, yun lang, kailangan ng kumbaga oras sa love life para balanse. Okay? Thank you guys. Bye!